Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 256 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Sa kasalukuyan ay ipinakita sa atin ang ika-44 na palapag ng tore na tinatawag ng Demon Realm, kung saan ay ating masisilayan ang ilang mga demonyong nagbabantay sa tarangkahan nitong pintong nag-uugnay patungo sa ika-27 palapag ng tore. Naguguluhan nga ang mga ito buwat ng bigla na lamang di umano na hinto ang pagpapadala ng mga bagong sundalo mula sa mas mababang palapag ng tore, hanggang sa maya-maya ay naputol ang kanilang talakayan noong kanilang mapuna ang isang individual na papalabas mula sa nasabing pintuan. Ngunit agad din nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga pagmumukha noong kanilang mapagtanto at makilala na ito ay ang manlalarong may malaking patong sa ulo na si Jinyuk. Sabay-sabay nga etong tatlo na nagsagawa ng pag-atake laban sa binata na pasimple lamang na pangiti at mas minabuting magbigay ng isang paalala na mag-iingat nga daw ang mga ito dahil hindi lamang sila ang nagnanais ng kanyang ulo. Kasabay nito ay ang biglaang pagkakaroon ng isang napakalakas na pagsabog mula sa kanilang direksyon at kaagad na lumitaw ang isang dihamak na mas malakas na demonyo na kaagad ngang nagpatalsik papalayo para dito sa tatlong nagsisilbing tagapagbantay. Nagsalita nga ito at nakangiting na wika na wala nga daw ideya etong si Jinyuk kung gaano katagal na niyang hinihintay na dumating ang ganitong sandali. Ito nga ay walang iba kundi si Veriel na masayang nawika na sa wakas nga daw ay tutuparin na nitong binata ang kanilang kasunduan. Inilahad nga sa kwento na ang tinatawag na Demon Realm ay ang lugar kung saan ang kapangyarihan ay pinag-aagawan ng 10 pinakamalalakas na demonyo sa nasabing palapag. Ang mga iyon nga daw ay pare-pareho ang kanilang hangarin na pagkaisahin ang buong Demon Realm, gayon din sa kupin ng Eden na kapamatatagpuan sa naturang palapag. Kabilang nga daw sa 10 iyon ang isang demonyong hari na bagamat lubang napakalakas ay sadyang walang anumang kagustuhan na magsagawa ng pakikipaglaban para sa kapangyarihan at trono. Iyon nga daw ay ang demonyong si Veriel. Napuna nga nitong ating pangunahing tauhan na kasalukuyang tila ba nasa gitna ng kaguluhan ang nasasakupan nitong teritoryo. Nagad namang ipinaliwanag ng nasabing demonyo na ito ay kagagawa ng puwersa ni Gantafer na naghahangad na sakupin ang kanyang lupaing nasasakupan. Bagyang napaisip nga itong ating pangunahing tauhan sapagkat mukhang sinusubukan nitong si Gantafer na guluhin ang lahat ng sino mang nagsasagawa ng alyansa at koneksyon sa kanya. Dagdag pa nga nitong Demon King na bagamat marami silang problema ay sadyang maisang bagay di umano ang sadyang nagpapasakit sa kanyang ulo at ito nga daw ay ang palagiang pagrereklamo sa kanya ng kanyang personal na butler habang ipinapakitang kasalukuyang narating na nilang dalawa ang kastilyo niyang pagmamay-ari. Paglapag nga nila dito ay agad na sinalubong sila nitong butler na si Sehert. Masayang inatasan nga ito ni Veriel na maganda ng isang malaking piging buwat nang dumating nga daw ang isang hindi nila inaasahang bisita. Marang tinugon naman siya nitong si Sehert na sa kasalukuyan nga daw ang hinahangad nitong kanyang Panginoon ay magiging mahirap na sadya namang hindi nagustuhang marinig nitong si Veriel sapagkat mukhang hinahangad nga daw nitong kanyang butler na mapahiya siya sa harapan ng kanilang bisita. Dahil dito ay tuluyang hindi na nakatiis pa etong si Sehert at malakas na inilahad ang kanyang paghihimutok para dito sa tila ba walang pakialam na pinaglilingkuran. Ayon nga daw dito ay dahil naubos na ni Veriel ang lahat ng kanilang pera para lamang sa iisang manlalaro. Galit na galit nga itong butler dahil sa pagiging gastador ng kanyang Panginoon, tanging mapunan lamang ang kanyang kagustuhan at kasiyang mapanood ang pagkilos na isinasagawa nitong si Kang Jinyuk. Bagamat maging etong binata ay nabibingi na sa walang humpay na pagsasalita nitong si Sehert, ay alam nga niyang ito lamang di umano ang nag-iisang individual na lubos at tunay na nag-aalala para dito kay Veriel. Tanging ang palagi ang pagsesermon lamang nga daw nito ang sadyang nakakaurat sa katangian nitong butler. Gayun din, ang ganitong klase nga daw ng katangian ay ang lubang napakahirap mahanap, lalong-lalo na sa mundo ng mga demonyo at aminado nga siyang etong si Sehert ang isa sa mga karakter na lubha niyang nagugustuhan. Pilit nga itong pinakalma ang kanyang sarili at magalang na inilahad na bagamat nasa bingit na sila ng pagiging pulubi ay patuloy niyang gagawin ang lahat sa abot ng kaniyang makakaya upang pagsilbihan nga daw etong kanilang bisita. Nauna na ngang pumasok etong si Veriel na agarang inaya etong ating pangunahing tauhan na samahan siya patungo sa kanyang personal na silid na sinang-ayunan naman nitong si Jinyuk. Gayunpaman, bagamat nagpapakita nga daw etong butler ni Veriel ng lubos na paggalang, ay alam nitong binata sa kanyang sarili na lubos itong hindi kinatutuwa at nagugustuhan ang isang manlalarong kagaya niya. Pagpasok nga nila sa silid nitong Demon King, ay agad na bumungad dito sa binata ang napakaraming kalat
habang abala naman etong si Veriel pagdating sa paghahanap ng papel na kinakailangan upang makagawa ng tinatawag na Dark Disciple contract. Ngunit mabilis namang nilinaw nitong ating pangunahing tauhan na hindi siya naroroon para magsagawa ng naturang transaksyon na ikinabiglang marinig nitong Demon King. Paliwanag pa nga ni Jinyuk na totoong magandang araw ang maging isang disipulo nitong si Veriel, subalit nauurat nga daw siyang isipin na panagkataon ay kinakailangan niyang sundin ang lahat ng ipag-uutos nito para sa kanya. Magiging balakid nga daw ito para sa Demon King na mabigyan ng lubos na kaaliw-aliw na content o misyong kanyang isasagawa na lubang papatok na panoorin para sa kanyang panlasa. Dagdag pa nga nitong binata na may inihanda nga raw siyang lubos nitong ikalulugod oras na tuluyang maabot na nitong si Jinyuk ang mas mataas na bahagi ng tore. At sadyang higit pa nga daw ito sa sukdulan ng masiding imahinasyon nitong si Veriel. Bagyang natigilan nga etong Demon King sa kanyang pagkilos. Ngunit agad nga rin nagpakita ng di kaaya-ayang ekspresyon ng pagmumuka kasabay ng biglaang pagkawasak ng malaking bahagi nitong silid na kanilang kinaroroonan sa loob ng kanyang kastilyo. Galit na galit nga ito sapagkat mukhang hindi na uunawaan nitong si Jinyuk ang sitwasyon na kanyang kinalalagyan sa ngayon. At habang nagpapakita ito ng nakakatakot na titig, ay natanong niya etong binata kung ano ang pinakapakay niya kung bakit siya tumapak sa lupain ng mga kagaya niyang demonyo. Hindi naman nababahala etong si Jinyuk at nakangiti pa ngang sumagot na dahil nais niyang kumuha ng sponsorship mula sa isa sa kanyang mga masugid na taga-subaybay. Lalo na't sa kasalukuyan nga daw ay may napaka-interesanteng content ang maaari nitong mapanood mula sa mga kaganapan sa ika-29 na palapag. Matapos nito ay inilipat nga ang eksena sa nasabing palapag kung saan ay ating makikita etong sina Yoyonwa at Lee Taemin na marang nagpapahayag ng kanilang pagod habang pinagmamasdan etong anila ay obra maestrang bangka na kanilang nagawa. Aminado nga etong si Lee Taemin na kahit nga daw si Tibon lamang mag-isa ang sumakay ay tiyak na lulubog ito at kapwa napapaisip sa mabagal na progreso ng kanilang isinasagawa. Maya-maya pa ay napatingala nga etong dalawa sa kalangitan, buwat ng do'y bumukas ang isang dambuhalang gate at mula do'y nahulog ang isang napakalaking sasakyang pandagat. Gulat na nga ang mga ito, lalong-lalo na nung bumungad sa kanila etong si Jinyuk na kapwa nga rin na bigla dahil magpasangga ngayon ay nananatili pa rin sa starting point etong kanyang mga kaibigan. Kaniya na nga lamang tinawag ang mga ito upang sumakay na sa tinatawag na White Pearl na isang shipping vessel mula sa Demon Realm. Hindi nga makapaniwala etong dalawa na makakakuha etong kanilang kaibigan ng isang sasakyang pangdagat mula sa palapag na pinamumugaran ng mga demonyo. At iniisip pa nga na malamang ay nang scam na naman etong ating pangunahing tauhan ng isang Demon King na sadyang pinagtawanan lamang nitong si Jinyuk. Matapos noon ay hinangad na lamang nitong binata na ibaling ang kanilang talakayan hinggil sa mga kaganapan sa ika-29 na palapag. Ayon nga kay Lee Taemin, na batay sa mga nakalap ng kanyang drones ay kasalukuyan ang lahat ng mga manlalaro ay tinatahak ang tinatawag na Pirate Island. Ang ilan nga sa mga ito ay sinusubukang maghanap ng mga kayamanan habang ang ilan naman ay bumuo ng alyansa upang labanan ang madalas na pagsalakay ng mga halimaw na nagmumula sa karagatan. Matapos noon ay hinangad nga rin itong ating pangunahing tauhan na malaman ang kasalukuyang kalagayan nitong si Alice na bagya namang ikinabahala nitong dalawa at mas minabuting ipahayag na lamang sa kanya na mag-focus na lamang siya sa kanilang isasagawa buhat nang hindi niya kinakailangan pang alalahanin etong kalagayan ng babaeng vampira. Matapos nito ay ipinakita sa atin ang isang barkong pandagat na nagtataglay ng figura at pagmumuka nitong si Jinyuk habang kasalukuyang nagsasagawa ng paglalayag sa karagatan sa ika-29 na palapag ng tore. Masisilayan nga natin etong ilang mga manlalaro na punong-puno ng admirasyon na agad namang binatukan nitong si Ophelia habang binibigyang diin na mag-focus ang mga ito sa kanilang isinasagawang paglalayag at hindi sa kung saan-saang bagay. Buhat ng mga ito nga daw ay tila ba natutulalan na lamang mula sa kausayang ipinapamalas ng kanilang tumatayong kapitan na si Alice. Kapwa nga maging ito ay napapaisip sapagkat dahil nga daw sa kanyang naging padalos-dalos na pagpapasya ay sila ang nakagawa ng pinakamalaking barko sa loob nitong ika-29 na palapag ng tore. Ngunit sa kabilang banda nga rin daw ay mainam na rin ito upang kanyang maipamalas sa kanyang kontraktor na si Jinyuk na mas may magagawa pa siya at magiging ayos lamang ang lahat kahit hindi humingi ng tulong mula dito sa ating pangunahing tauhan. Ang lahat nga ng mga kaganapan ay pasimpleng pinapanood nitong floor manager na si Aloti at labis ang kasiyang nadarama dahil napakarami nga daw mga manlalaro ang nasa nasabing palapag kumpara sa kanyang inaasahan. Kaya tiyak na mas magiging kasiyasiya ang mga susunod na mangyayari. Maya-maya pa ay may isang individual ang tumawag sa kanyang atensyon at natanong nga siya
kung ipinatawag nga lamang daw siya nitong si Aloti upang tanging ipakita sa kanya ang mga ginagawa nitong mga manlalarong naroroon. Nakangiti namang tinugon siya nitong floor manager na nagkakamali nga daw ito ng kanyang iniisip. Nagbago nga ekspresyon ng kanyang pagmumuka habang inilalahad na ang taong kanyang pinakahihintay at kinamumuhian ay dumating na sa naturang palapag. Ito nga ay walang iba kundi si Nerasha na naghahangad na magsagawa ng paghihiganti matapos ang mapait na pagkatalong kanyang nakamit sa nakaraan mga master.